Hello po, magandang gabi po sa atin. So, story time po muna tayo regarding po sa concern po sa pag-process po ng work permit. Okay. So, gusto ko lang pong makatulong sa mga hindi po alam kung ano po yung gagawin. Kasi based po sa aking experience, hindi ko po nilalahat kasi sabi nga po nila, bawat provinces may kanya-kanyang procedure. So, for example, yung immigration ko dito sa province namin, so iba yung policy. So, hindi pa rin parehas. Pero yung pag-uusapan po natin is all about sa module. Okay, so ito yung isang pinagsasakitan ng ulo ko ngayon. Sumasakit yung ulo ko sa module na yan. Kasi, since lumipat po ako ng school, pina-process po ngayon yung CRUSAPA ko. So, CRUSAPA para po sa mga hindi nakakaalam, CRUSAPA po ang tawag sa parang DepEd po dito sa Thailand. So, dyan sa Pilipinas po, DepEd. Dito po sa Thailand, CRUSAPA ang tawag po dito. Okay. So, regarding po sa pag-process nila ng DepEd, ng CRUSAPA ko ng temporary license kasi dito po kasi sa Thailand, para po sa mga hindi po nakakaalam at baguhan lang din po na kagaya ko, kapag nandito ka po, mabibigyan ka po ng temporary license na good for 2 years. So pag kumuha ka po ng license mo, temporary license mo, it means yung isang temporary license valid po siya for 2 years. Okay. So, dito po ngayon, medyo naghigpit na po sila. So, kailangan hinahanap po nila yung 7 module. Kasi, yun po yung isang required. Kahit po, dyan sa Pinas, board passer, something like that po. Pero, ganun na po, kahigpit po ngayon dito sa Thailand. Required na po nila. Swerte po yung mga naka 5 years license na po. Kasi kapag naka 5 years license ka na po, hindi na po kailangan, hindi na po nila required ang module. So, there are 7 modules that you need to enroll. Oh, English yun 7 module. Tapos, kailangan mong magbayad per module worth of 3,200. Okay, 3,200 per module. 'Di ba? Ang mahal. Then, yung 200 doon, service fee, service charge. Ang pinaka-amount po ng module, per module is 3,000. Pero in total, per module is 3,200. And back sa kwento ko, since pumunta ako kanina sa school, pina-process nila yung CRUSAPA ko, hinahanapan ako ng ebidensya na nagbayad ako ng amounting 3,200. Okay. So, yung 7 module na yun, hindi naman kailangang minsanan lahat. Kasi 'di ba 7 module, hindi naman kailangang minsanan lahat. Tapos kahit isa lang muna, as long na nag-enroll ka, ina-accept nila. And yung 7 module na yun, hindi lahat available. So ang available slot na lang na may slot ngayon is 6 and 7. So nag-start ako sa 6 kasi sobrang mahal nga, 'di ba? Hindi ko muna kaya yung dalawa. So 6 muna. 'Di ba? So ang hirap po ngayon dito sa Thailand kasi marami pong procedure sa pagkuha ng NANB, sa pag-process ng teaching license mo dito, lalo na kapag lumipat ka po ng schools. Siyempre, ang problema po is yung expenses na gagamitin, di ba po? So, siguro kapag marami kang fund, marami kang savings, hindi mo yun po problemahin. Pero, since baguhan lang po tayo dito at kailangan natin mag-save, so, kailangan po natin ng fund para po may gagastusin po tayo sa mga procedure na kailangan nating gawin.
Yun lamang po. At kung gusto nyo pong malaman, para po sa mga hindi nakakaalam kung paano po ako nag-apply po ng 7 module ko po, kung interested po kayo kung ano po yung procedure na ginawa ko, pwede ko na lang pong gawan ng separate na video kasi medyo mahaba na po tong video po na ito. Para lang po sa mga interested. Mag-comment lang po kayo kung gusto nyo pong malaman kung paano po ako nagbayad at nag-create ng account kasi may dalawang procedure po yan. So may website na papasukin, tapos pag naka-register doon, may another app kung saan ka magbabayad. Yun po. Medyo maproseso talagang ganun. Kailangan po natin sumunod sa patakaran at mga batas dito kasi since foreign nga po tayo dito, wala po tayong ibang choice kundi sumunod. Yun lamang po. Thank you very much and have a blessed evening sa lahat. Bye-bye.